Ama namin performance ni Pura Luca Vega kinundin na, habang ang harap-harapang pambabastos si Duterte sa simbahan, pinalampas? Gustang araw, kasiyasan. Hello mga kasiyasan. Welcome sa episode ng ating series, Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens, looking through the sociological lens. Tara, usap tayo. Welcome to another episode of Social Lens, kung saan titignan natin ang iba't ibang issue at usapin sa lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Minsan mo na bang naisip kung bakit ang ilang individual ay nahatulan para sa kanilang mga aksyon habang ang iba ay tila nakakawala sa katulad na pag-uugali? Tara mga kasiyasat, palalimin natin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isa sa mga isyong usap-usapan sa Pilipinas. Ang mainit na debate ukol kay Pura Luca Vega, isang drug artist, at kay Rodrigo Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas. Mahalaga ang pagsusuri sa pangkaraniwang retorika ukol kay Pura Luca Vega at Rodrigo Duterte, kung saan isa sa mga argumento ng mga taga-suporta ng drug artist ay kung bakit ito nakatanggap ng samot-saring pambabatikos, samantalang ang dating Pangulo ay hindi nakatanggap ng parehong kritisismo sa publiko. Bakit kaya? Tara, pag-usapan natin. First, let me give you a brief context about this issue. Sino nga ba si Pura Luca Vega? Si Pura Luca Vega ay isang drug artist sa Pilipinas. Umusbong ang pangalan ni Pura noong siya ay sumali sa isang drug den. Ang Drug Den Philippines ay isang drug reality show kung saan ang mga drug queens ay nakikipagtagisan sa isa't isa para sa titulo ng Drug Supreme. Ito ang kanyang avenue kung saan ipinapahayag ang kanyang advogasya, acceptance at inclusivity. Sa pamamagitan ng drug shows, ipinahahayag rin niya ang kanyang pananampalataya. Nabanggit natin na si Pura Luca Vega ay isang drug artist. Ano nga ba ang drug? Bigyang linaw natin. Ang drug ay maiuugat noong panahon pa ni Shakespeare. Noong unang panahon ay hindi maaaring mag-perform ang mga babae, kaya ang mga lalaki ang gumagawa nito at tinatawag silang female impersonators. Isa si RuPaul sa naging dahilan ng pagkakakilala sa terminong drag queen dahil sa kanyang hit song na Supermodel, You Better Work noong 1992. Si RuPaul ay ang founder ng RuPaul's Drag Race, isang sikat na drag reality show sa Amerika. Siya rin ay kinikilala bilang tanglaw ng drag at ng LGBTQIA+ community. Ang drag ay isang gender-bending art kung saan ang mga performers ay nagsusuot ng makukulay at malikhaing damit na may magagarbong makeup. Ang pagtatanghal ng drag show ay maaaring gawin sa iba't ibang paraan. Maaari itong pakanta, sayaw, komedya o pag-lip-sync na kadalasang piniperform sa mga club at bars. Maaari rin itong i-perform ng individual o grupo sa pagre-representa ng masculine o feminine look. Nagsimula ang makulay na paglalakbay sa sining ng drag noong taong 2017. Para kay Pura, ang drag ay ang lugar kung saan malaya silang ipahayag ang sarili at natatanggap ang kanilang pagkakaiba-iba. Kadalasang ang mga performers sa drag ay mga marginalized, tinatawag ding social exclusion. Ito ay ang mga piling-piling tao na napagkakaitan ng akses sa iba't ibang parte ng lipunan o mga institusyon gaya ni Pura. Si Pura bilang parte ng LGBTQ+A community ay napagkaitan ng pagkakataong ipahayag ang sarili at pananampalataya. Bakit kaya? Ang kanyang ama namin performance ay tinawag niyang art therapy. Ayon kay Pura, bilang Katoliko at lumaking parte ng LGBTQ+ community ay nakaranas siya ng diskriminasyon. Naramdaman niyang hindi siya belong sa simbahan, kaya drag show ang kanyang paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Si Pura Luca Vega ay humaharap sa iba't ibang kaso at kasalukuyang persona non grata o unwelcome person sa Latin sa mahigit 10 lugar sa bansa.
Ang persona non grata ay ang nagbabawal o naglilimita sa kanyang pagbisita sa mga naturang lugar. Ang isang tao ay maaaring maideklarang persona non grata kung sila ay nakagawa ng aksyon na labag sa kultura o paniniwala sa isang lugar. Ito ay dahil sa kanyang kontrobersyal na Ama Namin remix performance sa isang bar noong July 2023. Kung saan anya ang kanyang pagdadamit gaya ni Hesukristo ay gaya rin sa mga Katolikong nagdadamit gaya niya sa tuwing sila ay may nagpepenitensya. Ano nga ba ang naging rason kung bakit inulan ng batiko si Pura Luca Vega? Isang transgender politician na si Bataan Representative Geraldine Roman naglabas ng kanyang saloobin ukol sa isyu ng drag artist. Ani ng politician, huwag na huwag nang gamitin muli ang gender card dahil binibigyan nito ng masamang pangalan ang komunidad. Ayon pa sa mambabatas, ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring mailalarawan bilang isang manifestasyon ng pagsasawalang bahala sa mga sentimiento ng relihiyon ng iba. Si Pura ay nahaharap ngayon sa malawakang pagpuna at panghuhusga mula sa iba't ibang bahagi ng lipunan at bilang tugon, ay nanawagan kung ano ang kolokyal na tinutukay bilang queer card. Ang mambabatas ay nagpahayag ng pagkabahala sa magiging tugon ng mga tao sa isyong ito. Maaaring humantong sa isang ideyal na ang kasalanan ng isa ay magiging kasalanan ng lahat. Binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagiging patas at pag-iwas sa malawak na paghatol, lalo na sa mga pagpuna at pagsisiyasat ng publiko. Sa kabila ng pambabatikos kay Pura, umalma naman ang kanyang mga taga-suporta. Depensa nila, kung maraming nagdiwang sa pagpapakulong kay Pura dahil sa kanyang naging Ama Namin drag performance, bakit walang naglakas loob na ipa-impeach si Duterte sa paglabag nito ng konstitusyon ng bansa na separation of the church and state? Ano nga bang ginawa ni Duterte? Bakit ba walang naglakas ng loob upang patalsikin ang dating presidente? Pag-usapan natin. Si Rodrigo Roa Duterte o mas kilala bilang Duterte o Tatay Digong ay ang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Sa kabuuan ng kanyang termino sa pagkapangulo ay walang habas ang kanyang mga kontrobersyal na pambabatikos sa relihiyon. Lantaran ang kanyang pagbibitiw ng mga lapastangan na pananalita kay Pope Francis noong mula pa lamang sa pagkanominado niya bilang presidential candidate ng PDP laban. Anya ay malaking abala ang ibinigay sa kanya ng Santo Papa noong bumisita ito sa bansa. Minura at sinabihan niya rin ang Santo Papa na hindi ito welcome sa bansa. Sa isang pagpupulong kasama ang iilang mga opisyales sa lungsod ng Davao ay nagsalita rin si Duterte ng mga masasamang salita tungkol kay Jesus. Minsan niya rin ginawang katatawanan ang mga kwento mula sa Biblia, Quran at Torah. Sinabi niyang nagkamali ang Diyos sa pagtanim ng isang puno na naging dahilan upang magkasala sina Adan at Eva. Dagdag pa rito, pinaratangan niyang hindi tapat ang simbahan at humihingi raw ng pera sa gobyerno ang mga obispo na sa tingin niya ay masamang bagay. Nagsalita rin siya ukol sa isang obispo na mayroon itong 2 asawa at katulad niya rin na may maling ginawa. Bukod dito, inilantad din ni Duterte na kaya raw umalis ng Manila si Cardinal Tagle ay dahil tinanggal siya at kasalukuyang iniimbestigahan sa umano'y paggamit nito ng pera ng simbahan para suportahan ang isang partido. Si Cardinal Tagle ay isang arsobispo ng simbahang Katolika na nakikisangkot sa mga isyong panlipunan ng bansa. Ang paratang na ito ni Duterte kay Tagle ay mariing itinanggi ng simbahang Katolika. Dineklara nila ang pagiging dedikado, mahusay at tapat sa tungkulin ni Tagle. Dahil dito ay nabigyan siya ng Santo Papa ng posisyon at tungkulin sa Vatican. Napapaisip ka rin ba kung bakit galit na galit si Duterte sa simbahang Katolika? Naibahagi ni Duterte na nakaranas siya ng pang-aabuso sa isang Catholic school. Nabanggit niyang ito ay sa Ateneo ngunit hindi niya idinitalya pa ang kanyang naging karanasan. Dagdag pa niya, kung hindi tanggap ng mga Kristiyano ang kanyang pagmumura, sa ibang relihiyon na lamang siya hihingi ng suporta. Sa makatuwid, ang intensyon ng kilos ng 2 individual na ating tinatalakay ay magkaiba. Si Duterte ay pinupuna at pinagwiwikaan ng mga di kaaya-ayang salita ang mga religious leaders gaya ng mga pari, arsobispo at Santo Papa. Nakikisimpatya rin ang ilan sa kanya dahil sa kanyang hindi magandang karanasan sa relihiyon. Samantalang si Pura,
na siyang ipinahayag ang kanyang pananalig sa pamamagitan ng isang drug performance ay tinuring na higit na makasalanan ng mga mananampalataya ng Kristyanismo dahil sa kilos niyang ito. Ano nga ba ang tunay na intensyon ni Pura Luca Vega sa kanyang drug performance? Tara, alamin natin. Kung ididetalye natin ang naging drug performance ni Pura, siya ay nakasuot ng damit na kawangis ng kay Jesus habang kumakanta ng Ama Namin remix sa isang bar sa harap ng maraming tao. Sumasabay din ang karamihan sa kanya habang siya ay kumakanta. Ang imahe ito ni Jesus ay itinuturing na icons ng mga Kristiyano. Ano nga ba ang icons? Ayon sa konseptong iconoclasm, ang icons ang mga sacred na simbolo o imahe na nagre-representa sa Diyos o sa Birhen noong 18th century. Pinaniwalaan nito ng mga Orthodox Christians na ang mga icons o imaheng ito ay hindi lamang simpleng painting o mosaic, kundi mga banal na dapat ay nirerespeto. Ito ay ginagamit nila upang makipag-ugnayan o magdasal sa kanilang sinasamba. Ang mga icons ay nagtutupad ng mga hiling at nagpapagaling. Ang iconoclasm ay galing sa salitang Greek na icon smashing o sa literal na ibig sabihin ay pagsira ng mga bagay. Si Byzantine Emperor Leo III ang kauna-unahang nagkampanya laban sa mga icons at ipinagbawal niya ang anumang representasyon ng mga religious figures. Dahil ang pagsamba sa mga icons ay itinuturing na idolatry o pagsamba sa iba at hindi nakasentro sa Diyos. Ang iconoclasm ay ang pagsira o hindi pagtanggap ng mga relihiyosong paniniwala. Ang Ama Namin performance ni Pura ay maituturing na iconoclasm. Sinubukan niyang baguhin ang nakasanayang pananampalataya ng mga Kristiyano gamit ang kanyang sining ng drag show. Ginaya niya rin ang imahe ni Jesus o itinuturing na icon na mariing dinidepensa ng mga Katoliko bilang pagkakasala. Dahil naapakan nito ang kanilang paniniwala at pagrespeto sa mga imaheng ito. Ani ng mga Kristiyano ay hindi ito pananampalataya kundi isang mockery sa kanilang faith. Saan nga ba nanggaling ang konsepto ng relihiyon sa bansa? Tara mga kasayasat, alamin natin. Noong unang panahong hindi pa nasasakop ang ating bansa ay may umiiral ng relihiyon. Ang mga babaylan ay kinikilala ng mga Pilipino bilang tagapamagitan sa mundo ng mga espiritu, may kakayahang magpagaling at makita ang hinaharap. Kadalasan ang mga babaylan ay matatapang at respetadong babae sa komunidad. Ngunit mayroon ding mga lalaking babaylan. Sila ay tinatawag na asog. Sila ay nagbibihis at namumuhay gaya ng isang babae. Kinikilala at nirerespeto ang mga asog ng pantay sa pagtrato ng mga babaylan. Ang mga asog ay may karapatang magmahal ng lalaki gaya ng mga babae na hindi nakakaranas ng diskriminasyon at pambabatikos mula sa ibang tao. Dahil pantay-pantay ang pagtingin ng mga tao sa isa't isa anumang kasarian ito. Sa kasalukuyang panahon, ang mga asog o lalaking babaylan ay tinuturing na symbolic icon o nagre-representa sa mga LGBTQ+ community. Ngunit hindi nagtagal ang makulay na kulturang ito ng Pilipinas. Noong sinakop tayo ng mga Kastila ay ipinalaganap nila ang Katolisismo. Nabago nito ang paniniwala at kultura ng mga Pilipino. Ang Katolisismo ay monoteismo. Ito ay ang paniniwalang iisa ang Diyos. Relihiyon ito ng mga Kristiyano na pinaniniwala ang itinatag ni Jesus at naging laganap sa Pilipinas dahilan ng pag-iiral nito sa karamihan ng mga Pilipino. Ngunit sino nga ba si Jesus para sa mga Katoliko? Si Jesus ay kinikilala ng mga Katoliko bilang Mesiya, ang pangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Ito ay dahil sa kanyang muling pagkabuhay pagkatapos niyang maipako sa krus at yumao. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 18, si Jesus ay ang Panginoon na may kapangyarihan sa langit at lupa. Ang Diyos bilang nagsakripisyo ng kanyang buhay para iligtas ang sangkatauhan ay kinikilala ng mga Katoliko bilang all-loving, all-knowing at all-powerful. Naipapahayag ng mga Katoliko ang kanilang pananampalataya sa iba't ibang pamamaraan. Pagsimba na tuwing linggo o pagdiriwang ng mga kapistahan, pagsamba ng mga santo at santa, pagdarasal at marami pang iba. Ito ay itinuturing ng mga Katoliko bilang sagrado. Ano nga bang ibig sabihin ng sagrado o sacred sa English? Si Durkheim,
Isang kilalang sociologist ay binigyang kahulugan ang pagkakaiba ng sacred at profane sa kanyang akdang Elementary Forms of Religion. Ayon kay Durkheim, ang sacred ay ang isang simbolo, ritual o lahat ng mga bagay na pininiwalaan ng tao bilang banal. Ang sacred ay hindi lamang nalilimita sa mga material na bagay. Halimbawa nito ay rosaryo, simbahan, mga santo, krus, ritual at pagsisimba. Samantalang ang profane naman ay ang mga pangkaraniwang mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Ang lahat ng bagay na hindi sacred ay maituturing na profane. Sa mata ng mga Kristiyano, ang performance ni Pura ay isang profane at hindi sacred. Dahil sa mga paniniwalang sacred ng mga Kristiyano ay pinagsama-sama at ginagawa silang iisa ng relihiyon. Ang pagdiriwang ng kapistahan ng mga santo o pagsisimba tuwing linggo ay pinagsasama-sama ang mga Kristiyano. Sa ganitong paraan ay nararamdaman nilang sila ay lubos na tanggap at naiintindihan ng kanilang kapwa Kristiyano. Ito ang isa sa mga sinasabing rason ni Durkheim kung bakit nagsasama-sama ang mga tao upang mananampalataya o magdiwang ng ritual. Tumatatag na ang relasyon nila sa Diyos, nagkaroon pa sila ng magandang koneksyon sa iba pang mga tao. Ito naman ay tinatawag ni Durkheim na collective effervescence. Ang collective effervescence ay ang masaya, magaan at masarap na pakiramdam na nararamdaman ng isang tao tuwing nakikisalamuha ito sa kapwa niyang may parehas na paniniwala. Paano nga ba nakaka-impluwensya ang relihiyon sa isang tao? Ang mga Kristiyano na sumusunod sa Biblia o sa 10 utos ng Diyos dahil ang sinumang lalabag sa utos ng Diyos ay mapaparusahan o haharap sa mga consequences. Ang kanilang paniniwala sa Diyos ay ang kanilang pagtitiwalang ang Diyos ay ang kanilang gabay. Ayon kay Durkheim, ang relihiyon ay may kakayahang pasunurin ang mga naniniwala rito. Gayon din ang paluguin ang kanilang sarili at kakayahan. Ito rin ay ang nagsisilbi nilang kalakasan, gabay, at katuwang sa pagharap ng mga hamon ng buhay. Ito ay tinatawag ni Durkheim na dynamogenic quality. Isa sa paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Kristiyano ay ang pagsamba sa mga ribulto o totem. Ano nga ba ang totemism? Ipinapakita ng totemism kung paano ang mga relihiyosong paniniwala at kagawian ay may kaugnayan sa mga instrukturang panlipunan. Ang totem ay isang simbolo na karaniwang inilalarawan sa isang bagay, hayop o halaman na itinuturing ng isang pangkat o tribo bilang banal o sagrado. Balikan natin ang issue. Paano natin mai-a-apply dito ang konseptong ito? Maaari natin makita ang totem bilang refleksyon sa mga sitwasyon na kinalalagyan ni Pura Luca Vega, kung saan bakit ito hindi ka nais-nais para sa karamihan ng Kristiyanong Pilipino. Sa pagkakaroon ng mataas na pagtingin ng mga Kristiyano sa personalidad ni Jesus, siya ay tinuturing nila bilang isang sagradong simbolo o totem sa kanilang pananampalataya. Ang pagtangkilik sa banal na imahe ni Jesus sa pamamagitan ng isang drag performance ay nakikita nila bilang kalapastangan ng aksyon at kontrobersyal sa kanilang sensitibong pananalig dito. Dahil dito, nagresulta ang isinagawang drag act ni Pura na nakaayon sa imahe ni Jesus ang pagiging offensive nito sa kanilang relihiyon at mga paniniwala. Ang tingin ng mga Kristiyano sa performance ni Pura ay isang pagkakasala o tinatawag nilang blasphemy na nakasulat sa Matthew chapter 12 verses 31 to 32 na pagkakasalang walang kapatawaran. Sa sitwasyong ito, napapakita ng mga Kristiyano ang mariin na pagsang-ayon sa doktrina na marapat iwasan ng tao ang magkasala dahil ang makasalanan ay hindi makakamit ang pangakong buhay na walang hanggan, na siyang kinahantungan ng kanilang pagkagalit kay Pura sa kadahilanang sa pagtingin nila, ito ay kanyang nalabag. Dagdag pa rito, sinasabi rin ni Durkheim na ang relihiyon ay ginagamit bilang conservative force upang panatilihin ang pagiging konserbatibo ng isang grupo o bansa upang maiwasan ang anomy o kawalan ng mga sinusunod na pamantayan sa lipunan. Kung magpapatuloy ang paghamon ni Pura sa pagtatangka niyang baguhin ang paraan ng pananampalataya ng mga Kristiyano, maaari itong humantong sa anomy.
Mawawala ang pamantayang sinusunod ng mga Kristiyano na maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob ng kanilang institusyon. Ang pagsamba, pagkanta ng church songs, at pagsusuot ng damit gaya ni Jesus ay pinaniniwalaan ng mga Kristiyano bilang sagrado na dapat ay isinasagawa sa simbahan ng may respeto, hindi sa bar at club. Dahil ito ang gagawian ng simbahan, nakikita nila bilang mali ang mga kilos ni Pura sa pagiging iba nito sa mga kasanayan nilang paraan ng pananampalataya. Dagdag pa rito, kahit na parehong lumaki bilang Katoliko si Pura at Duterte, si Duterte ay namumuhay na bukas sa publiko ang kanyang oposisyon sa simbahan. Umaani rin siya ng suporta rito mula sa ilan dahil sa kanyang hindi magandang karanasan sa relihiyon. Samantala, si Pura ay namumuhay at nananampalataya bilang Katoliko sa pamamagitan ng sining, ang drag show. Ngunit sa mata ng karamihan ng mga Kristiyano, ito ay kasalanan. Patuloy siyang kinokondena dahil tinitignan nila ang kanyang performance bilang kalapastanganan na magagawa lamang ng taong nakakaalam kung paano saktan o sugatan ang relihiyon. Ang ating lipunan ay binubuo ng iba't ibang institusyon na magkakaugnay na nagpa-function para sa isa't isa at para mapanatili ang social order ng lipunan. Ano nga ba ang maaaring mangyari kung nakakaranas ng disrupsyon ang isang institusyon sa lipunan? Tara, alamin natin. Ang structural functionalism theory ni Emil Durkheim ay ang teorya ng nagpapaliwanag na ang ating lipunan ay binubuo ng iba't ibang institusyon na nagpo-function para sa ikabubuti ng isa't isa. Ang lahat ng institusyon sa lipunan ay magkakakonekta. Kung may problema ang isa, maaapektuhan nito ang lahat. Ang gobyerno, simbahan, paaralan, ekonomiya at ang ating pamilya ay ang mga institusyong tumutulong sa ating ma-develop ang ating collective conscience. Ano nga ba ang collective conscience? Collective conscience refers to beliefs, values, attitudes, and knowledge that people in society share together. Ang mga institusyong ito ay nakikipamuhay sa isa't isa para mabalanse ang takbo ng lipunan. Kabilang na ang mga institusyong naging sangkot sa isyu ni Pura at Duterte, ang relihiyon at gobyerno. Sa kanilang ginawang aksyon na paghamon sa social norms at sa relihiyong umiiral sa bansa, nagdudulot ito ng kaguluhan sa lipunan na nakakaantala sa pag-function ng maayos ng simbahan at gobyerno bilang isang institusyon. Ito ay nagdulot ng tensyon at kaguluhan sa mga tao dahil sa magkakasalungat ng paniniwala at opinyon na humantong sa paghamon sa social order ng lipunan. Ang social order ay ang matatag at payapang kalagayan ng lipunan o lipunang walang kaguluhan. Si Pura at Duterte ay naging rason ng pagkasira ng social order o hindi pagsunod sa social norms. Kaya sila ay parehas na kinikilala bilang isang deviant o taong kumikilos o may pag-uugaling labag sa pamantayan ng katanggap-tanggap sa lipunan. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng simbahang Katolika at kay Duterte, at gayon din sa pagitan ng mga Kristiyano at kay Pura, na nagre-resulta ng disruption ng social order. Talakayin natin kung paano nga ba nakakaapekto ang kapangyarihan at pribilehiyong tinatamasa ni Duterte sa pagtingin sa kanya ng tao. Tara, alamin natin. Si Rodrigo Duterte ay isang political figure na higit sa may impluwensya sa mga tao. Itong mga nakarang taon, maraming artikulo ang naisulat tungkol sa kamay na bakal ni Duterte. Ang terminong kamay na bakal ay isang idioma na tumutukoy sa isang brutal o walang awang paraan ng pangangasiwa upang matamo ang hustisya at may pagtupad ang batas. Isa na rito ang interview sa kanya ng broadcaster journalist na si Jessica Soho noong taong 2015 kung saan lantaran siyang nagbanta na hindi makakalabas ng buhay ang sino mang gagawa ng krimen sa lungsod niya. Ang theory ni Karl Marx ay nagbibigay diin sa mga power dynamics na umiiral sa pagitan ng iba't ibang pangkat ng lipunan. Ang ating lipunan ay kinapapalooban ng patuloy na tunggalian upang matukoy kung sino ang may kontrol o kung sino ang may kapangyarihan at otoridad. Ang mga may kapangyarihan ay may posibilidad na kontrolin ang mga nasa mahihinang grupo. Ayon sa conflict theory, ang mga pamantayang panlipunan, stereotype, at tradisyonal na ideya tungkol sa kasarian, sexualidad o pamumuno ay maaaring makaimpluwensya sa reaksyon ng publiko kay Pura Luca at Duterte.
Ito ay nagreresulta sa sistematikong diskriminasyon. Ito ay naglalarawan ng hindi patas na distribusyon ng kapangyarihan sa lipunan at nagpapakita kung paano nahuhubog ang pagkilala ng lipunan hinggil sa kasarian. Ang karapatan ng LGBTQIA+ community na ipagtanggol ang kanilang sarili ay nagmumula sa pakikibaka para sa pagkilala at pagtangkap sa isang mas inklusibo at pantay-pantay na lipunan. Sa kulturang Pilipino, kung saan ang tradisyonal na pag-unlad at pagkakakilanlan ay mahalaga. Maaring tingnan ang mga miyembro ng LGBTQ+ community bilang isang paglabag sa itinakdang pamantayan ng lipunan, ang heteronormativity o ang pagkakaroon ng atraksyon sa kasalungat na kasarian. Ang mga ganitong pananaw ay maaaring humantong sa mga pagmamarginalize ng mga individual tulad ni Pura Luca Vega, na nagtangkang mabago o bigyang kakaiba ang umiiral na pamantayan sa kasarian sa lipunan. Bakit nga ba nagkakaroon ng diskriminasyon sa LGBTQ+ community? Ang diskriminasyon sa LGBTQ+ community ay maaaring nagmula sa tradisyonal na pananaw hinggil sa kasarian kung saan may umiiral na norm o pamantayan kung ano ang itinuturing na normal o akma na identity sa kasarian. Social norms ay ang mga hindi nakasulat na alintuntunin ngunit inaasahan ng lipunan na susundin at gagawin ng tao. Ito ang basihan ng katanggap-tanggap na kilos o pag-uugali sa isang lipunan. Ang social norms ay nagbabago-bago depende sa lipunang iyong ginagalawan. Ang relihiyosong pananampalataya ay isang malaking salik kung saan ang ilang mga doktrina at turo ng ilang relihiyon ay naglalaman ng hindi pagtanggap o pagtutol sa mga individual na bahagi ng LGBTQ+ community. Dahil nakatala sa Genesis chapter 1 verses 27 to 28, dalawa lang ang kasarian na ginawa ng Diyos. Ito ay ang babae at lalaki. Ang mga nagiging epekto nito ay maaaring naging resulta sa diskriminasyon sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Ang pagtatanghal na isinagawa ni Pura ay ang kanyang paraan ng pagbabago ng tradisyonal na kultura at pagtataguyod ng pagkilala sa mga pagkakaiba ng kasarian tungo sa mas isang inklusibong lipunan. Paman, dahil sa kakulangan ng maayos na proteksyon at karapatan para sa LGBT community, ay nagpapatuloy pa rin ang diskriminasyon sa kanila. Sa pamamagitan ng isang sociological perspective, maaaring pagtuunan ang pagkakaiba sa pagitan ng aksyon ni Pura at ni Duterte sa aspeto ng institusyon, lipunan at pag-aambag sa makabuluhang pagsusuri o diskusyon. Ang sociological perspective ay ang pag-observe sa lipunan gamit ang iba't ibang lente ng walang bahid ng opinyon. Ang paggamit ni Pura ng totem o sagisag ng isang grupo o tribo, karaniwang may espiritual na kahulugan na maaaring magsilbing isang forma ng pagtanggap at pagsuporta sa kanyang sariling identidad sa kabila ng tradisyonal na pananaw sa kanyang komunidad. Ito ay isang uri ng pagsasalaysay na nagpapakita ng pagsuporta at pagpapahalaga sa sektor ng LGBTQ+ community. Samantalang sa kabilang banda, si Duterte naman ay isang politiko na kilala sa kanyang kawalan ng pagsang-ayon sa ilang relihiyosong paniniwala. Paano ang kanyang mga kilos ay naglalarawan ng kanyang koneksyon sa lipunan? Tara, palalimin natin. Ang pagsusuri ni Duterte sa simbahan ay hindi ganap na naaayon sa ilang aspeto nito. Ito'y naglalarawan ng isang kawalan ng pagsang-ayon sa tradisyonal na relihiyosong institusyon. Maaaring ito'y magsilbing pagtutol sa umiiral na social order at isang hakbang na layuning baguhin ang institusyonal na anyo ng lipunan. Ang layunin ni Pura ay pagsuporta sa kanyang sektor habang si Duterte ay naglalayo ng pagsusuri at reforma sa institusyonal na aspeto ng lipunan. Ano kaya ang implikasyon nito sa kanilang ugnayan sa lipunan? Tara, siyasatin natin. Sa pananaw ng sociological imagination, makikita natin na ang paggamit ni Pura ng imahe ni Jesus bilang totem ay maaaring nauugnay sa personal na dimensyon ng kanyang kultura at relihiyon. Ang kanyang kilos ay maaaring ituring na resulta ng impluwensyang pangkultura at ng kanyang sariling personal na karanasan sa relihiyon. Sa kabilang dako,
Ang pagmumura at pag-iinsulto ni Duterte sa simbahan ay maaaring maging pagpapahayag ng isang mas malawak na pampulitikal na dimensyon. Ang kanyang mga kilos ay maaaring mag-reflect ng isang paglabag sa mga tradisyonal na institusyon at isang pagsusuri sa kanyang sariling kapangyarihan at otoridad. Sa loob ng konsepto ng ethnocentrism o pag-unawa sa kultura batay sa sariling konteksto, hindi sa mga pamantayan ng ibang kultura. Mauunawaan natin ang paggamit ni Pura ng mga totem bilang pagpapahayag ng sariling kultura at paniniwala. Samantalang si Duterte, sa kanyang pagsusuri sa simbahan, ay maaaring nagre-reflect ng isang pangkalahatang pagsusuri sa mga institusyon ng lipunan at ng kanilang impluwensyang politikal. Si Pura ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga at suporta sa sariling komunidad, habang si Duterte ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagsusuri at reforma sa mga tradisyonal na institusyon. Ito ay naglalarawan ng kanilang pagkakaiba sa layunin. In summary, sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa dalawang magkasalungat na personalidad, siniyasat natin ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko at media. Kung bakit umani ng maraming batikos ang masinli ng pagpapahayag ni Pura Luca Vega na nakasentro sa relihiyosong tema, habang ang mga direktang pagbabastos ni Duterte sa simbahan ay hindi gaano naging kontrobersyal. Ang episode na ito ay naglalayo ng isang makabuluhang pagsisiyasat sa mga societal norms ng lipunan kung saan ang mga cultural and religious beliefs ay nakakaapekto sa ekspresyon ng mga individual at kung paano naiimpluwensyahan ng sistema ng otoridad ang pampublikong pangunawa at paghatol. Sa issue ito, ay importanteng i-consider natin ang kahalagahan ng bukas na pag-iisip at ang pangangailangan ng sistematikong pagbabago upang matiyak ang pagiging patas at pagkakaisa sa ating sama-samang pagsisiyasan sa lipunan. Ngunit, ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng di patas na kritisismong natanggap ang dalawang panig? Dahilan nga ba talaga ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino kung bakit mas binatikos nila si Pura sapagkat siya ay parte ng komunidad na hindi pa lubusang tanggap ng lipunan kaysa kay Duterte na kanila pa rin ginagalang sa kabila ng lahat ng kapalastanganan nito sa simbahan at relihiyon dahil siya ang nakaluklok sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno? Kayo bang mga kasiyasat? Anong saloobin nyo sa aksyon ni Pura at Duterte? Sino ang tunay na dapat managot